Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. At hindi ipagdasal ang ating mga sariling kahilingan at itaas sa Diyos ang mga iyon. Pati ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay, ating ipagdasal at pag-alaya ng misang ito. At hindi isama sa ating intensyon ang mga kahilingan ng palagi ang sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia. Sa kanilang pakikisa sa misa, pakikinig, naway sila'y magkamit ng mga biyaya, ano man ang kanilang kailangan, at hinihiling sa Diyos, ipagkaloob nawa sa kanila ng Diyos. Makakadama-dama sila ng pag-aalaga ng Diyos, bunga ng kanilang pagsubaybay palagian sa misang ito. Ang mga special na ang mga taong nagpamisa, special nating patungkulan ng misang ito. Kilala sila ng Diyos, alam ng Diyos ang kanilang pagpapamisa. Naway ang kanilang bunga ng pagpapamisa nila sila'y patuloy pang pagpalain ng Diyos. Ano man ang kahilingan, ipagkaloob nawa sa kanila ng Diyos. At sila nawa kasama ang pamilya ay biyayaan ng Diyos. Humingi muna tayo ng tawad para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo o manaming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain.
3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot? Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyari ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Berseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, napakalaki na pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos Inyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo sa sariling bayan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose at Judas, Simon at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilandin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kasambahay. Hindi siya gumawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya, at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At sa mga kaisa natin via online mass, magandang buhay po sa inyo. Ang ating pagsimbay magdulot naman sa atin ng pagpapala. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ay ang pagbalik ni Jesus sa kanyang kinalakhan. Yan. Si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Dapat ito ay isang masayang pagbabalik sapagkat marahil bukod pa sa kanya ay namiss na siya ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Nalungkot si Jesus sapagkat hindi siya pinansin. Hindi naman siya sa kulang sa pansin, kundi may intention ng Diyos upang ipakilala ang Mesiyas ay dumating na sa gitna nila. Kaya lang, masyadong kilalang kilala si Jesus ng kanyang mga kababayan, kaya't hindi na nila makilala si Jesus na higit pa sa pagiging ordinaryo.
hindi lumampas sa pagiging ordinaryo. Nakabox ang pagkakilala nila kay Jesus. Isang ordinaryong anak ng karpentero. Ordinaryong tao lamang. Okay, sa kabila ng mga ginawa ni Jesus na mga kababalaghan. At itong passage na ito ay masakit kay Jesus. He was rejected by supposed to be his own community. Dahilan sa hindi na nga nila makilala ng higit pa si Jesus. Nakapako sila sa pagkakilalang ordinaryong tao lang ito. Yun ang sinasabing over familiarity breeds contempt. Ito ang kapag ang pamilyar ay naging hadlang sa pananampalataya. At iyon ang nangyari sa kanyang mga kababayan. Bumalik si Jesus sa sariling bayan. Doon siya lumaki. Doon siya nakilala bilang anak ng karpentero, anak ni Maria, bilang kapatid ng mga sumusunod na mga sinabing mga pangalan. Ngunit sa halip na siya'y kinanlin, tanggapin, siya ay hindi pinansin. He was rejected. Tinanggihan siya. Hindi dahil sa wala siyang kapangyarihan, kundi sobra siyang pamilyar sa kanila. Sabi nga, and they took offense at him. Ang problema ng mga taga-Nazaret ay hindi ang kakulangan ng ebidensya para sa ikilanlin, kundi ang kakulangan ng pananampalataya. Hindi nila maipagkasya sa kanilang isip na ang Diyos, ang Mesiyas, ay maaaring kumilos sa pamamagitan ng isang taong dati ay ordinaryo lang ang tingin nila. Isang taong maliit, anak ni Maria, anak ng isang karpentero. Familiarity breeds not faith, but contempt. Dahil dito, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, he could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. Kung kinilala lamang nila si Jesus, marami pa sanang wonderful things na magagawa si Jesus. Miraculous deeds. Subalit ang kawalan ng kanilang pagkilala ay nag-deprive sa kanila ng maraming biyaya. Hindi dahil sa mahina si Jesus, kundi dahil isinara ng mga tao ang kanilang puso sa nagpapakilalang si Mesiyas. Kaya nga ang Diyos ay madalas kumilos sa paraang hindi natin inaasahan. Inaasahan nila ang isang makapangyarihang Mesiyas, hindi isang anak ng karpentero. Pero ganito ang Diyos. God often comes to us disguised as our ordinary life. Minsan, hindi natin nakikita ang gawain ng Diyos dahil mali ang ating inaasahan kung paano siya kikilos. Ang Diyos pala sinasabi sa atin ngayon ay laging kasama natin. Kahit sa maordinaryong takbo ng buhay, kasama natin. Napaka-ordinaryo na ang pagsikat ng araw at ang paglubog nito sa paghapon. Pero may kamay ang Diyos diyan. Dapat ang Diyos ay hindi nawawala sa isip ng tao. At ang greatest enemy of faith is no doubt familiarity, over familiarity. Doon sa pangyayaring iyon, sa karanasan ni Jesus sa kanyang mga kababayan. Minsan ganito rin tayo. Sanay na sa loob ng simbahan, sanay na sa salita na napapakinggan, sanay na sa pananalangin, naging napaka-ordinaryo na noon. Kaya kung minsan nakikinig lang tayo lampas sa isang tainga. Pero ang Diyos ay naroon. Yun ang paalala ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nawawala kahit sa napaka-ordinaryong takbo ng ating karanasan. Huwag aalsin yun. Kasi baka tayo ay yung daily routine natin, sisimba, makikinig. Ang sabi sa atin ng Diyos baka masyadong ang ordinaryong takbo ng buhay nyo,
ay nawawala na sa isip ninyo na naroon ang Diyos. Naroon ang Diyos. Yun ang paalaala sa atin. Huwag kayong masasay na sa takbo, routine, daily routine, ganito na ganito. Hahanapin nyo rin ang Diyos. Kasi kung hindi nyo hahanapin ang Diyos, nakarinig lang kayo ng salita, ay labas sa isang tenga. Pasok sa kabila. Pasok sa isa, labas sa kabila. Kaya yun ang paalaala sa atin. Kaya nga, ang kawalan ng pananampalataya ay naglilimita sa ating karanasan ng Diyos. Kung ang Diyos ay laging iisipin natin gumagalaw, naroon, yung faith experience natin araw-araw ang magpapalago at magpapalalim ng ating pananampalataya. At mahalaga ang malalim ito. Malinaw sinasabi ng teksto, konti lang ang kanyang nagawang himala doon sapagkat hindi siya kinilala. He was rejected. Faith does not limit God's power. It positions us to receive it. Kaya nga hindi mababawasan ang Diyos. Tayo ang nawawalan. Kaya nga ang sinabi sa huli, and he was amazed at their lack of faith. 2 beses lang sa Ebanghelyo namangha si Jesus. Isang beses ay dahil sa kadakilang pananampalataya. Sa malaking pananampalataya ng tao, namangha si Jesus. And ang isa ay sa kawalan nito. Ang tanong sa atin ngayon, sa alin namamangha si Jesus sa atin? What you expect from God determines what you experience of God. Huwag nating maliitin ang Diyos dahil lamang sa pamilyar na paraan niya na pagkilos. Baka ang himalang hinihintay natin ay nasa harapan lamang natin pero hindi natin nakikita dahil sarado ang ating pananampalataya. An open heart invites miracles. A closed mind explains it away. Kaya nga sa araw na ito, pwede pa lang ang Diyos ay gumawa pa ng maraming himala kapag ganap ang ating pagtanggap sa Kanya. Pwede para tayong tumanggap pa ng mas maraming pagpapala kapag atin siyang sinasampalatayanan at tinatanggap ng husay. Tuloy natin ang pagdiriwang ng misa sa inyong pag-aalay, kayo na may pagpalain lalo ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, ang mga alay na aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukod. Sangad mong sa iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat
naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Humihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo, maghangad na kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Cordero ng Diyos, sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos ng iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Happy birthday sa inyo ngayong February 4. Lorna Lopez, Richie Beatrice Gube, si Mike Denzel Andan, Ayla Closa, Ramil Blay, Roel Blay, Aldrin Ilagan Acosta. And happy birthday sa inyo. Salamat po sa inyo, laging nagpapamisa at laging sumisimba dito sa loob o maging sa online mass. Facebook Star Senders, thank you rin po. Kaisa natin ngayon, sina Glo Season, Elena Antes Hala,
Maximiano Macaraig. Ano ito? Nosera Eli. Yan. Nosera Eli. Hindi ko masyado mabasa. Amor Bagon Arabe. Si Ate Sally Arcibal, pati si Kuya Rolly Arcibal. Rosalinda Chua. Si Doria. Ramil Aldover Blay. At si Melanie Ortega. Ganyan din si Rina Mendoza. At marami pang iba. Yan. Tayo pinasa panahon ng nobinaryo sa Our Lady of Lourdes. Kayo po'y magpamisa para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes hanggang sa kanyang kapiyastahan na February 11. Sa February 11, pandaigdigang araw ng mga may sakit, ang may misa tayo ng alas 11 ng tanghali. Yan. Magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Pagpalain naman kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.